Kamakailan lang ay napatunayan kung gaano kaimportante ang mga Miguel Malvar frigate sa pagbabantay sa West Philippine Sea matapos palayasin ng BRP Diego Silang ang isang Type 054A frigate ng Chinese Navy na umabot na sa 41 nautical miles mula sa dalampasigan ng Zambales at malaking banta ito sa seguridad ng bansa. Kung ibang vessels ng Philippine Navy o Coast Guard ang nandoon, malabo nilang mapalayas ang warship na ito ng China dahil na rin sa ang Miguel Malvar frigates lamang ang nakakaintimidang warship ng ating bansa na kung saan malaking klaseng frigate at pinaka-heavily armed sa ating buong armada. Magandang balita din bago matapos ang taon ang pinirmahang kontrata para sa karagdagang Miguel Malvar frigates sa pagitan ng Department of National Defense at Hyundai Heavy Industries ng South Korea na siyang gagawa sa mga naturang warships. Ang kontrata ay nagkakahalaga ng nasa 34 billion pesos para sa dalawang warships lamang at iba pa ang 8 billion pesos naman para sa mga missiles at iba pang bala nito, kaya darating na kumpleto ang mga guided missile frigates. At sa balita na ating nakalap mula sa Max Defense, may chance ang upgraded na klase ng Miguel Malvar frigates ang i-deliver ng Hyundai sa taong 2029 dahil na rin sa dihamak na mas malaking budget nito na nasa 34 billion pesos kumpara sa 25 billion pesos na presyo ng mga BRP Miguel Malvar at BRP Diego Silang. At dahil na nga sa 9 billion pesos ang pinagkaiba sa presyo ng mga warships, kabilang sa inaasahang upgrade ay ang sa combat management system nito na kung saan nagsisilbing utak ng isang warship at ito ang nagkokontrol sa lahat ng weapon systems at sensors ng barko at dito rin lahat makikita ang nadidetect ng mga radars. Ang isa pang malaking upgrade na may chance ang gawin ay ang paglalagay ng fixed panel AESA radar tulad ng sa Chungnam class frigate na kung saan nagbibigay ng 360 degrees na constant na detection at tracking ng mga targets, hindi katulad sa ating mga kasalukuyang Miguel Malvar frigates na gumagamit ng umiikot na AESA radar. Sinasabi ring mas malayo ang range at mas matindi ang detection ng mga fixed panel AESA radar, kaya mas protektado ang ating barko laban sa aerial targets. Kabilang pa sa inaasahang upgrade ay ang paglalagay ng 30mm autocannon sa magkabilang gilid ng warship para sa close range defense dahil wala nito ang mga kasalukuyang Miguel Malvar at kailangan talaga ito laban sa mga malalapit na target. Hindi kakayanin ng mga 35mm Gokdinez Seawiz lamang kapag gagamitin pa ito laban sa mga surface targets. At dapat na ireserba lamang ito sa mga aerial targets tulad ng missiles at aircraft dahil ito naman talaga ang pangunahing purpose ng weapon system. Napaka-importante ng mga 30mm autocannon dahil ginagamit ito laban sa mga fast attack craft at iba pang maliliit na target na hindi kayang tamaan ng main gun sa harap at mas mura din i-operate ang ganitong weapon system. Kaya dapat lang talaga na ilagay ito sa susunod na mga warships. Ang isa pa sa may tsansang i-upgrade at isa sa pinaka-importante sa lahat ay ang Vertical Launching System o VLS ng warship na kung saan kailangan itong i-upgrade sa 24 cells na Vertical Launching System kumpara sa 16 cell ng mga kasalukuyang Miguel Malvar frigates. Kapag mas maraming cells ay mas maraming anti-air missiles ang may lalagay sa VLS nito, kaya mas mapapalakas pa ang air defense ng mga susunod na warship, lalo na sa panahon ngayon na uso na ang mga drones at mas nagiging malakas na ang mga anti-ship missiles. Inaasahang ang ilalagay na VLS ay ang VL Mika NG na isa sa mga latest variant ng air defense mula sa French defense company na MBDA at may mas mahabang range ito ng nasa 40 kilometers at sinasabing mas accurate na rin ang mga naturang missiles. Kaya nitong magpabagsak ng kahit anong aerial targets, mapa-cruise missiles man o anti-ship missiles, pati na rin mga fighter jets at mga helicopters, kaya malaking upgrade talaga kung gagawing 24 cells ang ating vertical launching system.
Pagdating naman sa anti-submarine capabilities, sigurado na sa ngayon na malalagyan ang mga ito ng tinatawag na towed array sonar system na kung saan ginagamit upang makadetect ng mga underwater vessels tulad ng mga submarines at may range ito ng nasa 60 kilometers. Sa ngayon, umaasa talaga tayong ang lahat ng ito ay magkakatotoo dahil na rin sa mas malaking budget at umaasa din tayong madaragdagan pa ito upang mabantayan talaga ang ating territorial waters.